Sa bahagi naman ni Magnus, noong makita niya sa relo na eksakto na ng 1 oras at wala pa rin si Oliver, ay agad na siyang tumayo, sabay sabing, "Maris, Brittany, kayo na muna ang bahala rito. Titignan ko lang si Oliver sa unahan kung papabalik na ba. May usapan kami na dapat 1 oras ay makabalik na siya, pero wala pa eh." "Oo, sige Magnus, kami na ang bahala rito," sagot pa ni Maris. Tapos si Brittany naman ay tumangulang. Nagsimula na nga si Magnus na maglakad at tinungo ang direksyong pinuntahan ni Oliver. Hindi naman kasi iyon diretsyong gilid ng lawa para makita ang unahan. Kailangan talagang lakarin, lalo at may mga malalaking bato rin na nakaharang. Dala ni Magnus ang kanyang mechanical sword habang naglalakad. Nang makaramdam siya ng kakaibang panlalamig at kilabot, mabilis siyang nag-on ng mechanical sword at nagpalingalinga sa paligid. Ramdam niyang hindi siya nag-iisa sa bahaging iyon at nakamasid lang sa kanya ang kung anong nilalang ang naroon. At kagaya ni Oliver, ay iniisip rin ni Magnus na maaaring iyon ang nilalang na puminsala ng matindi kay Carlo, kaya sinisikap niyang maging maingat para hindi siya maunahan. Nang biglang magsalita si Oliver, "Talagang sumunod ka kaagad, no? Hindi ka man lang nagpalipas ng 10 minuto bago mo ako hinanap." Nagulat naman si Magnus sa biglaang paglitaw ni Oliver sa unahan. Halos mapatalon pa nga siya. "Ano nangyari sa'yo? Bakit may dugo ang espada mo?" "Ah, ito ba? May 2 gabunan ako nakasalubong roon. Eh ikaw, bakit ka namumutla at mukhang kinakabahan?" "May nararamdaman kasi ako rito ngayon lang, bago ka dumating. Pero bigla ring nawala yung kilabot na pakiramdam ko kanina. Tara na, bumalik na tayo agad kina Maris. Baka sila naman ang dalawin noong mahiwagang nilalang na gumawa noon kay Carlo." "Okay, sige," sagot pa ni Oliver at mabilis nang nagpatalon-talon sa mga bato papabalik sa pinag-iwanan nila kina Maris, Brittany at Carlo. Makalipas ng 10 minuto ay naroon na sila. Nagsalita si Maris. "Kumusta ang lakad mo, Oliver? May napala ka ba?" "Oo, mayroon. Maliban sa may nakaengkwentro akong 2 gabunan, may nakita rin akong lumang bahay roon. Mukhang abandonado na kasi sira na talaga ang bubong eh. At ang good news roon, dahil may bangka sa gilid noong kubo. May kaunting madadaanan ng tubig ang bangka. Kaya tinapalan ko muna para tuyo na yun bukas at magagamit na rin. Yun ang dahilan kaya natagalan ako kaunti doon at lumagpas ako sa 1 oras bago nakabalik." Sabi naman ni Maris, "Eh di mabuti pala. Ano, pagsikain na tayo?" Sabi naman ni Magnus, "Oo sige, pasado na rin naman 2:00. Sakto na ito para magtanghalian ng solid." "Okay sige," sagot pa ni Maris at tinulungan na siya ni Brittany na mag-ayos ng kanilang mapagkakainan. Ipinagtabi na lang din ni Brittany si Carlo ng kanin sa isang baunan na Tupperware para may makain iyon pagkagising. Noong malagyan na lahat ng ulam ay ipinasa na ni Maris ang palalim na plato sa mga kasama at nagsimula na silang magsikain. Sabi naman ni Oliver, "Brittany, kumusta na ang kalagayan ni Carlo?" "Sa tingin ko, ayos na siya. Ayon pa kay Maris, normal na ang pulse rate niya. Pinakiramdaman ko rin ang paghinga niya. Ayos naman, regular na. Maging ang balat niya at labi ay hindi na rin maputla. Kailangan niya na lang na magpahinga at okay na yan kapag nagising." "Ah, mabuti naman kung ganun. Sa tingin kasi namin ni Magnus, nasa paligid lang natin ang kung anumang nilalang ang sumalakay kay Carlo. Kaya kailangan natin paghandaan." Sabi naman ni Maris, "Paano natin paghahandaan ang nilalang na wala tayong ideya kung ano?" Muli namang sumagot si Oliver, "Kaya nga mahalaga na magising si Carlo dahil siya ang magsasabi sa atin kung ano ang nakaengkwentro niya at doon natin malalaman kung anong klaseng paghahanda ang kailangan natin gawin." Sabi naman ni Magnus, "Sa bagay, may punto si Oliver.
Brittany, kapag nagising si Carlo, pakainin mo na agad ng kanin at ulam. Tapos, ipagtimpla mo na rin siguro ng kape. Booster din iyon ng energy at pampagising. Oo, sige Magnus, gagawin ko yan. Matutulog na ba kayo agad after natin kumain? Hindi naman agad-agad, pero siguro mga 30 to 45 minutes lang after natin kumain ay susubukan ko ng matulog. May pakiramdam kasi ako na kailangan gising tayo sa gabi at mahirap na natiling gising kung wala tayong sapat na pahinga. Oo, tama ka Magnus. Sige, kayo na muna ang matulog habang nagbabantay ako kay Carlo. Tapos mga alas 8 ay gigisingin ko naman kayo para ako naman ang matutulog ng kahit 4 na oras lang. Oo, sige. Pagsang-ayon pa ni Magnus at nagpatuloy na sa pagkain. Noong makatapos ay tinaktak lang nila ang mga plato at pinunasan ng mga tuyong dahon. Dahil sa kulay at amoy ng tubig sa lawa, ay siguradong hindi iyon ligtas gamitin kahit panghugas ng mga plato. Kanya-kanya na silang higa sa paligid ng puno na nilatagan ni Oliver ng tolda. Si Brittany naman ay naglakad-lakad sa unahan nila upang magmasid kaunti sa paligid. Napagod na siya sa kakaupo sa tabi ni Carlo at para sa kanya, wala na siyang dapat ipag-alala. Makikita sa kabuuang itsura ni Carlo na maayos na talaga ang kalagayan nito at kaunting pahinga lang ang kailangan at kusa na iyong magigising. Makalipas ang 1 oras ay nakita ni Brittany na tulog na ang mga kasama niya. Maging si Maris ay naroon nakapwesto sa may bandang uluhan ni Carlo at mukhang tulog na rin. Nakatihaya iyon na natulog habang may takip ng tawil ang mukha at nakapatong ang kumot sa ibabaw ng katawan na hindi pa nailatag ng buo. Umupo si Brittany sa isang malaking bato sa di kalayuan sa kinaroroonan ng grupo. Mga nasa 10 metro lang iyon para kita niya ang paligid pati na ang mga kasama ay mababantayan niya. Nang biglang umihip ang malamig na hangin, isang kakaibang uri ng pag-ihip na nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot. Para siyang nanlamig sa kaibuturan ng kanyang buto at nakaramdam ng takot. Bigla niyang naalala ang nangyari kay Carlo. Maaring ang nilalang na nararamdaman niya ngayon ay ang puminsala kay Carlo kaya hindi iyon nakagawa ng hakbang para lumaban. Mabilis siyang tumayo sa kinauupuang bato at nagpalit ng anyo. Ramdam niyang palapit na ng palapit ang nararamdaman niyang kilabot. Tapos biglaan din ang pagdilim ng paligid. Kahit pa sabihing alas 6 na iyon at didilim na rin naman talaga. Pero kakaiba ang pagdilim na iyon na tila sinadya dahil biglaan. Itinaas ni Brittany sa ikalawang antas ang kanyang pagpapalit ng anyo bilang isang aswang. Sabay growl ng napakalakas para mabigyan ng babala ang kung sino mang nilalang na umaaligid sa kanila na hindi siya uurong sa laban. Sa lakas naman ng growl na iyon ay halos magkasabay na napatayo sina Magnus, Oliver at Maris at tarantang inilibot ang mata sa paligid. Agad nagsalita si Magnus. Brittany, ano nangyari? Magnus, humanda kayo. Nasa paligid natin ang nilalang na puminsala kay Carlo. Doon na napagtanto nila Magnus, Oliver at Maris na ang nararamdaman nilang kilabot ay hindi dahil sa pag-growl ni Brittany ng malakas, kundi dahil sa nilalang na nasa paligid nila. Ilang saglit pa ay napalingon si Brittany sa kanyang kaliwa. At mula roon ay makikita ang isang matangkad na nilalang o tao na nakasuot ng itim na roba at kapa ng isang kabalyero o knight. May dala yung espada na may itim na hawakan. Sabi naman ni Oliver, ang mga ngabayo na si kamatayan na ba yan? Sabi naman ni Maris, hindi, iba ang itsura niya doon sa nakita nating nakasakay sa kabayo. Maging ang mga sandata na dala noon ay hindi katulad nito. Sabi naman ni Magnus, ngayon, sigurado na ako na ito ang nilalang na puminsala kay Carlo. Ganitong kilabot ang naramdaman ko bago ko iwan si Carlo sa pampang. Oliver, sa nakikita ko,
ay mukhang wala siyang katawan. Espiritual na nilalang lang siya na nakasuot ng uniforme ng isang kabalyerong itim. Kaya kung papanain mo yan, ay siguradong tatagos lang. Simulan na lang muna nating labanan ng mano-mano at hanapin ang kahinaan niya. Baka pwede nating alisin ang roba sa ulo niya upang malantad ang mukha. Okay, sige, sagot ni Oliver at agad nang lumapit sa itim na kabalyero para pigilan ang paglapit noon sa may puno kung saan nakaratay pa si Carlo. Pero bago pa man siya makalapit, ay nakatalon na ng mataas si Brittany at binanata ng sunod-sunod na pagkalmot ang nilalang. Pero kakaiba rin ang bilis ng nasabing kabalyero. Mabilis iyon umilag at umatras at nagagamit ang gauntlet o iyong bakal na pansapin sa may forearms para panalag sa mga kalmot ni Brittany. Maging ang espada ay may kakaibang bigat rin na kayang pigilan ang mga mararas na pagkalmot hanggang sa mailaga noon ang pwersadong kalmot ni Brittany at agad nag-counter-attack ng isang malakas na suntok mula sa kaliwang kamay. Sa pulsa pa nga si Brittany at napaangat pa iyon sa lupa noong tumalsik sa malayo. Pagkalapit naman ni Oliver ay ginamit niya ang kanyang bilis sa kaliwat kanan na pagtaga sa kabalyero. Pero gaya ng nangyari kay Brittany ay nagawa rin iyong salagin ng kabalyero. Lalo pang binilisan ni Oliver ang kilos na may kasamang pag-iskrima. At noong mag-counter-attack ang kabalyero sa pamamagitan ng pagtagpas ng espada patungo kay Oliver, ay mabilis yumuko si Oliver at diretsong isinaksak ang espada sa katawan noong kabalyero. Pero tila sumaksak lang siya sa isang malambot na unan. Wala siyang naramdamang laman o matigas na bahagi noong nakapasok ang kanyang espada. Nakayuko na nakatingin lang sa kanya ang itim na kabalyero, sabay sinakal siya noon gamit ang kaliwang kamay at iniangat sa lupa. Nakatitig si Oliver sa bahaging mukha noong kabalyero, pero wala siyang maaninag na kahit ano sa loob ng hood ng roba noon. Tila purong kadiliman at kasamaan lang ang aurang kanyang nararamdaman. Idagdag pa ang pakiramdam na sobra-sobrang kilabot at kawalan ng pag-asa. Lahat ng tapang at kagustuhan ni Oliver na lumaban ay nawala. Bumagsak na ang hawak niyang espada at napahawak na lang ang dalawang kamay niya sa braso noong kabalyero na nakasakal sa kanya habang tumutulo ang kanyang luha. Pagkakita naman roon ni Magnus ay agad na rin siya lumapit kasabay ni Maris. Dalawa silang sumugod. Binitawan noong kabalyero si Oliver, kaya bumagsak lang si Oliver sa lupa na tila lantang gulay. Lupaypay at tulala na lang. Pagkalapit ni Magnus sa nilalang, ay nakaon na ang kanyang mechanical sword at nakaon ang compressed solar radiation mode noon. Pero pagkatagpas noon ay sinalag lang iyon ng espada noong kabalyero habang umuusok iyon ng kulay itim. Pagkalapit naman ni Maris ay diretsong sumaksak gamit ang dalawang punyal na isang talampakan din ang haba. Pero sinalag iyon ng kabalyero gamit ang gauntlet na bakal. At noong mapigilan ang atake ay sinakal na siya noon sa liig at iniangat rin. Kikisay-kisay si Maris habang nakaangat na siya sa lupa at nahihirapang makahinga. Kaya ginamit niya ang dalawang punyal at isinaksak sa braso noong nilalang. Pero gaya ng naramdaman ni Oliver, para lang di siyang sumaksak sa isang malambot na unan at hindi nasaktan ang nilalang. Nag-follow up attack naman si Magnus pero panay saksak at tagpas lang sa kanan. Kailangan niya mag-ingat dahil baka pati si Maris ay matamaan niya. Hanggang sa matsyempuhan rin siya ng isang malakas na tadyak sa dibdib na nagpatalsik sa kanya sa malayo at tumama pa ang likod niya sa matulis na bato. Kaya namimilipit sa kabatuhan si Magnus habang iniinda ang sakit. Muling umatake si Brittany. Tila nawala na siya sa sarili sa galit. Tumalon siya ng mataas, sabay isinaksak ang pinatulis na kamay sa katawan noong kabalyero para dukutin kung anumang mahahawakan sa loob ng katawan noon.
pero iba ang bumulaga sa kanya. Para niyang isinawsaw ang kamay niya sa drum na may high voltage electricity na galing sa planta ng kuryente. Kumikisay-kisay si Brittany habang hindi niya mahugot papalabas ang kanyang kamay. Noong makarecover na kaunti si Magnus, ay pinilit niyang tumayo upang hilahin sa napapalayo sa kabalyero ang dalawang kasamang babae. Kahit pa hindi siya sigurado kung magagawa niya iyon. Pero pagkalapit niya ay isang mabilis na tadyak ang kanyang sinalubong at muli siyang tumalsik papaatras hanggang sa marinig niyang sumigaw si Carlo. "Magnus! Saluhin mo ito! Baka gumana!" Paggalingon niya ay nakita niya si Carlo na nakatayo sa may puno. Hawak ang dalawang ruler na haba ng kahoy na iginatong nila sa kanilang bonfire sa kabilang bahagi ng puno. May baga at apoy pa ang dulo noon. Inihagis iyon ni Carlo sa bandang itaas ni Magnus, kaya tumalon si Magnus at sinalo iyon. Sabay lusob sa kabalyero, pero imbis na dumiretso, ay dito siya sa may bahagi ni Maris tumapat para hindi siya tamaan ng sipa. At noong malapit na, ay saka siya nag-sidestep ng padyak para mabilis makalipat ng posisyon sa may bandang kanan. Kaya nasa pagitan na siya nila Brittany at Maris. Sa kanya isinaksak ang kahoy na lalo pang nag-apoy dahil sa pagkakahagi sa ere. Dahil na rin sa may kalumaan ang telang gamit na suot ng itim na kabalyero, kaya mabilis iyong kinapitan ng apoy. Nabitawan noon si Maris. Si Brittany naman ay nahugot na ang kamay na kanina pa hindi mabunot sa loob ng katawan noong kabalyero. Doon na unti-unting nilamon ng apoy ang itim na kabalyero habang naglalabas ng masakit sa tenga na tunog na palahaw. Pare-parehong nasa lapag lang sina Maris, Oliver at Brittany matapos silang mabitawan noong kabalyero. Naging pulang usok ang pagkakatupok ng apoy sa kabalyero hanggang sa tuluyan na maglaho kasabay ng pagkakaabo ng telang suot noon. Napalingon naman si Brittany sa may puno at doon palang napansin nagising na si Carlo. "Mahal, ayos ka na?" Wika pa noon at agad tumayo. Inalalayan noon papatayo si Oliver na tulala pa rin at nanghihina. Si Magnus naman ay si Maris ang binitbit papabalik sa may puno. "Mahal, kumusta na ang pakiramdam mo?" Tanong ni Brittany sa asawa. "Ayos na ako, mahal. Masigla na ang pakiramdam ko. Parang bagong gising sa umaga na punong-puno ng enerhiya." Sabi naman ni Magnus. "Saktong-sakto ang gising mo, Carlo. Sobrang kailangan na talaga namin ng tulong mo. Paano mo nalaman na e-epekto doon ang apoy? Kasi noong sinakal niya ako, ay wala rin akong makitang laman o kahit anong imahe sa loob ng kasuotan. Kaya naisip ko na nasa mahiwagang tela ang buhay niya. Parang itlog na nasa shell. Kapag sinira mo ang shell, ay magiging vulnerable na siya dahil wala na siyang proteksyon at wala rin naman siyang katawan. Kaya mabisang pamuksa sa lumang tela ay apoy talaga o kahit malakas na baga lang." Sabi naman ni Oliver. "So, tama nga kami na hinala, Carlo. Ang nilalang na iyon ang puminsala sa'yo at naglaglag sa'yo pa ibaba." "Oo, nabigla ako. Kasi biglaan rin ang paglitaw niya sa likuran ko. Kaya hindi ko na nagawa pang magpalit ng anyo. Kakaiba rin kasi ang ibinigay niyang kilabot sa akin. Naiyak na lang ako sa takot at walang ibang nagawa. At parang hindi ko rin maikilos ang aking mga kamay. Tulala lang talaga ako at umiiyak." Sabi naman ni Magnus. "Alam na namin ang sinapit mo. Dahil ngayon lang ay iyon din ang nangyari kay Oliver." Sabi naman ni Oliver. "Grabe din naman kasi ang takot at kilabot na kaya niyang ilagay sa katawan mo. Halos hindi ako makatayo ng tuwid dahil nanginginig talaga ang mga binti ko sa takot. Sa bagay na hindi ko naman alam kung ano. Parang ibinubulong niya rin sa utak ko ang mensahe na wala nang pag-asa pang mabuhay. Kaya ayun, nalugmok na lang ako at napatulala." Mahabang paliwanag pa ni Oliver na hindi makapaniwala sa kanyang sinapit mula sa isang Dark Rider o Wraith. Sabi naman ni Magnus. "Brittany, anong alam mo sa ganoong nilalang?
Tao ba sila o aswang? O mga burhamin? Sumagot naman si Brittany. Mga dating tao sila, mga matataas na pinuno at hari ng iba't ibang bansa na nagbenta ng kanilang kaluluwa sa mga burhamin. At noong mamatay sila, ay pinasapi ang katawan nila sa imahe ng isang kabalyero bilang tagapagsilbi sa digmaan ng kasamaan kontra sa kabutihan. Sabi naman ni Magnus, ibig mo bang sabihin, marami sila? Oo, marami ang mga raids, pero marami din ang nagmamay-ari sa kanila. Depende kung kanino sila ibinayad ng mga burhamin na kumukolekta ng kanilang kaluluwa. Sabi naman ni Oliver, naku, kung sa isang piraso pa lang noon ay ganun na kahirap kalabanin, paano pa kung higit sa isa? Sabi naman ni Brittany, bihira naman ang nagmamay-ari ng maraming raids dahil mahal ang kabayaran pag maging amo ng isang piraso noon. Pero kung isa kang mataas na antas na babaylan at nasa panig ka ng kaliwa at willing ka din pumaslang ng marami bilang pambayad sa bibilhin mong mga raids, ay baka kaya makapagmay-ari ng higit pa sa isa. Sabi naman ni Magnus, so sa antas ng kasamaan at kapangyarihan ni Abraham, hindi malayong kaya niya magkaroon kahit 10 raids. Oo, maaari yun. Sagot pa ni Brittany. Mahal, nagugutom ako. Kumain na kayo? Oo, tapos na. Nasa Tupperware naman ang kanin na para sa'yo. Teka, at lalagyan ko ng ulam para makakain ka na. Okay, mahal. Salamat. Kayo naman, pwede na kayo magsitulog. Ako na ang bahalang magbantay buong magdamag. Sobra-sobra na ang pahinga ko. Kaya duda ako kung makakatulog pa ako bago magmadaling araw. Patulog na kayo at ako na lang magbabantay. Sabi naman ni Magnus. Sigurado ka dyan, Carlo? Oo naman. Huwag kayong masyadong mag-alala. Ayos na ako. Okay, sabi mo eh. Wika pa ni Magnus at tumabi na kay Oliver sa pagkakahiga. Nasa may bandang gilid naman nila si Maris. Samantala, habang kumakain ng kanin at ulam si Carlo, ay nagpapainit naman ng tubig si Brittany para sa kape ni Carlo. Anong ginagawa mo? Bakit nagsalang ka pa ng tubig? Huwag mo sabihin magkakape ka muna bago matulog. Hindi no, para sa'yo ang kape na ititimpla ko. Matutulog na rin ako. Kanina pa ako gising habang tulog ka. Tulog naman ang tatlong yan nung dumating ang kabalyerong iyon. Kaya sa madaling salita, wala pa talaga akong tulog kahit kaunti. Eh di sige pala, matulog ka na kaagad pagkakasalang mo niyan. Ako na ang bahala magtimpla ng kape ko pagkakulo niyan. Okay, sige mahal. Sigurado ka na kaya mong magpuyat? Oo nga. Tsaka, hindi naman pagpupuyat ang tawag rito. Kagigising ko nga lang eh. Paanong pagpupuyat ito? Okay, fine. Sige na, enjoy your meal at kape. At ako'y magpapahinga na rin. Wika ni Brittany na agad nang nahiga sa dating pinagpwestuhan ni Carlo sa pagtulog. Matapos makakain at makapagkape ni Carlo, ay doon na rin muna siya naupo sa malaking bato sa unahan para tanaw niya ang paligid pati na ang kanyang mga kasamahan na natutulog. Habang inaalala ang nangyari sa kanya sa itaas ng bangin, hindi siya makapaniwala na makakapitan pa siya ng ganoon katinding takot. Napapailing-iling na lang siya at naisip na kung hindi kay Brittany at sa tulong na rin ng mga kasama niya, ay baka napahamak na nga siya ng tuluyan. Noong mapagod sa pag-upo sa ibabaw noong bato, ay lumipat na siya sa ibabang bahagi para nakasandal siya habang nagbabantay at nakikiramdam sa paligid. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayong muli sa part 219. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.